A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at mga kaibigan na hindi pa Muslim, sa oras na ito ang ating tatalakayin patungkol po sa mga kabutihan ng buwan ng Ramadan. Bahagi ng karunungan ni Allah na gumawa siya ng kalamangan sa pagitan ng mga nilikha niya sa panahon at puok. Itinangi niya ang ilan sa mga puok higit sa ibang mga puok at itinangi niya sa mga panahon ang buwan ng Ramadan higit sa nalalabing mga buwan. Kaya naman ito ay parang araw sa gitna ng mga tala. Itinangi niya ang buwan na ito sa pagtaglay ng mga dakilang kabutihan at mga malaking kalamangan. Ito ang buwan kung kailan ibinaba ni Allah ang Quran. Ang sabi niya sa wikang Pilipino, ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na ibinaba roon ang Quran bilang patnubay para sa mga tao, bilang mga malinaw na katunayan mula sa patnubay at batayan. Ayon kay Wathila bin al-Asqa, kalugdan siya ni Allah. Ang sugo ni Allah pagpapalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagsabi, ibinaba ang mga kalatas ni Abraham, sumakan niya ang pangangalaga sa buwan na sa unang gabi ng Ramadan. Ibinaba ang Torah, 6 na araw pagkaraan ng simula ng Ramadan. Ibinaba ang Ebanghelyo, 13 araw pagkalipas ng simula ng Ramadan. At ibinaba ang Furqan, Quran, 24 na araw pagkalipas ng simula ng Ramadan. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ito ang buwan ng pagbabalik loob at pagpapatawad at pagtatakip ng mga pagkakasala at mga gawaing at mga gawang masasagwa. Ayon kay Abu Hurairah, kalugdan siya ni Allah na nagsabi ang sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang 5 dasal, ang Biyernes hanggang sa kasunod na Biyernes, at ang Ramadan hanggang sa kasunod na Ramadan, ay ang pang-alis sala sa pagitan ng mga ito kapag iniwasan ang malalaking mga kasalanan. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa pananampalataya sa pangako ni Allah at pag-asang magkakamiting at sa pag-asang magkakamit ng kabayaran at gantimpala buhat kay Allah, patatawarin ang nauna sa pagkakasala niya. Nasaad sa tumpak na hadith na ang propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagsabi, ang sinumang mag-ayuno sa Ramadan dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, patatawarin sa kanya ang nauna sa pagkakasala niya. Sinabi pa niya, ang sinumang nagdasal sa mga gabi ng Ramadan, patatawarin sa kanya ang nauna sa pagkakasala niya pagkakasala niya. Sinabi rin niya, ang sinumang nagdasal sa gabi ng pagtatakda dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, patatawarin sa kanya ang nauna sa pagkakasala niya. Ang sinumang nakaabot nito at hindi pinatawad, nahamak nga ang kalagayan niya at inilayo siya ni Allah. Iyon ay dinilangin ni Anghel Gabriel, sumakan niya ang pangangalaga at pinagtibay iyon ng propeta natin, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Kaya ano ang palagay mo sa isang panalangin mula sa pinakamainam sa mga anghel ni Allah na pinagtibay ng pinakamabuti sa mga nilikha ni Allah? Ito ang buwan ng pagpapalaya mula sa impyerno, nasaad sa hadith ayon kay Abu Hurairah.
Kalugdan siya ni Allah nagsabi, siya pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, mananawagan ang isang tagapanawagan o nagmimithi ng kabutihan. Lumapit ka o nagmimithi ng kasamaan, magpigil ka. Si Allah ay may mga pinalaya mula sa impyerno. Yan ay tuwing gabi ng Ramadan. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi. Sa buwang ito, binubuksan ang mga pintuan ng mga paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at pinupusasan ang mga demonyo. Nasaad sa hadith na napagkaisahan ang katumpakan na ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi, kapag dumarating ang Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso, isinasara ang mga pintuan ng impyerno, at pinupusasan ang mga demonyo. Sa ibang pagkakasabi, itinatanikala ang mga demonyo. Ibig sabihin, sila ay nilalagyan ng mga pusas at mga tanikala, kaya hindi nila nararating sa Ramadan ang dating nararating nila sa ibang buwan. Ito ay buwan ng pagtitiis, sapagkat tunay na ang pagtitiis ay hindi lumilitaw sa anuman sa mga pagsamba, gaya ng paglitaw nito sa pag-ayuno, sapagkat sa pag-ayuno ay pinipigilan ng isang Muslim ang sarili niya sa mga minimithi niya at mga naiibigan niya. Dahil dito ang pag-ayuno ay kalahati ng pagtitiis at ganti sa pagtitiis ay paraiso. Sinabi ni Allah sa wikang Tagalog, sa kahulugan nito sa wikang Tagalog, tutumbasan lamang ang mga nagtiis ng kabayaran nila ng walang pagtutuos. Ito ay buwan ng panalangin. Sinabi ni Allah kasunod ng mga talata ng pag-ayuno sa kahulugan nito sa wikang Tagalog, kapag tinanong ka ng mga lingkod ko hinggil sa akin ay sabihin mo, tunay ako ay malapit. Tinutugunan ko ang panalangin na nanalangin kapag nanalangin siya sa akin. Kaya dinggin nila ako at sumampalataya sila sa akin, nang sa gayon sila ay magabayan. Sinabi ng propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, may tatlo na hindi tatanggihan ang mga panalangin nila. Ang nag-aayuno hanggang sa tapusin niya ang pag-aayuno, ang makatarungang pinuno, ang panalangin ng naaapi. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ito ay buwan ng pagbibigay at pagmamagandang loob. Dahil dito ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, gaya ng napagtibay sa tumpak na hadith ay nagiging pinakamapagbigay sa buwan ng Ramadan. Ito ay ang buwan ng pagtatakda na ginawa ni Allah na ang gawain sa gabing iyon ay higit na mabuti kaysa 1,000 gabi. Ang napagkaitan ay ang pinagkaitan ng kabutihan sa gabing ito. Sinabi ni Allah sa kahulugan nito sa wikang Pilipino, ang gabi ng pagtatakda ay higit na mabuti kaysa 1,000 buwan. Isinalaysay ni Ibn Majah ayon kay Anas, kalugdan siya ni Allah na nagsabi, tunay na ang buwang ito ay dumating sa inyo. Dito ay may isang gabing higit na mabuti kaysa 1,000 buwan. Ang sinumang mapagkaitan nito ay napagkaitan na nga ng lahat ng kabutihan. Walang napagkakaitan ng kabutihan nito maliban sa napagkaitan ng biyaya. Kaya tumingin ka, kalingain ka ni Allah sa masaganang mga kabutihang ito at dakilang mga kalamangan sa pinagpalang buwang ito. Karapat dapat sa iyo, kapatid na Muslim, na malaman mo ang ukol dito na karapatan nito, na isaalang-alang mo ito ng totoong pagsasaalang-alang, na samantalahin mo ang mga araw at ang mga gabi nito. Harinawang magkamit ka ng lugod ni Allah. Patawarin ka ni Allah sa pagkakasala mo. Padaliin niya para iyo ang kapakanan mo at itakda niya para sa iyo ang kaligayahan sa mundo at sa kabilang buhay. Gawin nawa ni Allah tayo na kabilang sa mga nagsasagawa ng karapatan ng Ramadan ayon pinakamabuting pagsasagawa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. نحن بكم.